Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5,594 examinees pasado sa 2025 bar exams. Magnitude 6.4 na lindol tumama malapit sa Manay, Davao Oriental. Halos 70 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa dalawang sospek sa Bohol. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kabuuang 5,594 mula sa 11,425 na kumuha ng 2025 bar examinations ang matagumpay na nakapasa. Sa courtyard ng Korte Suprema sa Padre Faura, Maynila ngayong araw, matiyagang naghintay ang ilang bar examinees, kanilang mga kaanak at mahal sa buhay para sa resulta ng exam. Ayon kay Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier na siya ring chairperson ng BAR 2025, 48.98% ang naging passing rate sa nagdaang pagsusulit na isinagawa noong September 7, 10 at 14 sa 14 testing centers nationwide. Nangunan si Gen. Roniel Ray Timola Sanchez ng University of the Philippines, Diliman matapos makapagtala ng 92.70%. Sinundan ito ng law graduates mula University of Santo Tomas o UST na sina Spinel Albert Declaro na may 92.46% at Eliza Agatep na may 91.91%. Pumang-apat si Angelica Mitra mula De La Salle Lipa na may 91.68% at ng isa pang UST alumnus na si Mark Angelo Santos na may 91.58%. Ang Ateneo de Manila University ang top 1 sa law school with more than 100 first-time candidates. Ateneo de Davao University naman ang nanguna sa law school with 51 to 100 candidates. At University of Makati o UMAC ang nag-top 1 sa law schools na may 11 to 50 candidates. Isasagawa ang oath-taking at signing of the roll of attorneys sa Pebrero 6. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang katubigang malapit sa Davao Oriental, 11:02 AM ngayong Miyerkules, January 7, 2026. Ayon sa pinakahuling earthquake information mula sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter 89 kilometers east ng Manay at may lalim na 16 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Manay, Davao Oriental, Hinatuan, Surigao del Sur at Talacogon, Agusan del Sur. Intensity 4 naman sa Bislig at Caguait, Surigao del Sur at Tarragona at Katiil sa Davao Oriental. Naramdaman din ang lindol sa iba pang bahagi ng mga nabanggit na probinsya, gayon din sa iba pang lugar sa Visayas at Mindanao, kabilang ang Davao City kung saan agad na nagsilabasan sa mga gusali ang mga residente. Kinumpirma naman ng PHIVOLCS na walang tsunami warning sa Pilipinas kasunod ng lindol, bagamat inaasahan ng aftershocks. Nasamsam ng Philippine National Police o PNP ang halos 70 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol, pasado alas 11 ng gabi ng Enero 6. Sa bisa ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit o PIU, Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU at Tagbilaran CPS, nasamsam sa 39 anyos na lalaking driver na isang high-value individual at kasama nitong 47 anyos na babae ang humigit kumulang 10,285.6 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 69,942,080 pesos. Agad na isinailalim sa kustodiya ng Tagbilaran CPS ang mga sospek at ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.